Hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once, because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil, and produced fruit 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. My dear friends, the Gospel of the Lord. Magsiupo po ang lahat. Muli, isang magandang gabi sa kanilang lahat. Good evening. Sinisimulan po natin ngayon ang ating pag-aaral, pagpapalalim patungkol sa banal na salita ng Diyos, ang Biblia. Kapag ba tinanong ko kayo, ano ba yung Biblia? Ano ba yung Bible? Gaano ba kahalaga para sa atin ang Biblia? Kapag ba ibinuksan natin ang Biblia, ano ba ang nakikita natin dito? Sa Biblia, we are not opening just a conversation, bagkus nakikita natin sa Biblia ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, bago natin alalamin kung ano nga ba talaga ang Biblia, makita natin ano nga ba what the sacred scriptures are not. Magandang tandaan natin ito, mga kapatid. Una, the sacred scriptures is not a mere history book. Ang banal na kasulatan ay hindi po yan history book na kung saan ay maaari natin tingnan simula't simula hanggang sa wakas. Hindi po ito in chronological order. Hindi po ganon ang pagtingin natin sa Biblia. Pangalawa, yung scriptures is not a science textbook na kung saan kung titingin tayo ng mga ebidensya, ng mga katunayan, ay titingnan natin sa Biblia na kapag wala sa Biblia, hindi nag-i-exist sa mga bagay na yan. So hindi ito science textbook. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, yung sacred scriptures is not a novel or fiction. Sorry. Hindi po ito nobela. Hindi rin ito fiction na tinatawag na maaari nating basahin at maraming mga nagbabasa ng mga fiction. Hindi po. Ano pa? Yung sacred scriptures is not a magic book. Hindi po ito spell na kapag halimbawa binasa mo ay aalis ang mga masasamang espiritu. It is not a magical book. Fifth, yung sacred scripture is not a collection of disconnected stories na kung saan kapag nabasa mo yung mga storya doon ay mga sinaunang mga storya pa na walang kinalaman sa atin. Hindi ho. Yung sacred scripture is not a private possession. Ibig sabihin, walang nagmamay-ari ng sacred scriptures. Hindi natin pwedeng sabihin sa amin lang to, sa akin lang to. Hindi. Pampito, the sacred scripture is not to be read in isolation. Ibig sabihin, hindi mo dapat yan i-interpret ng sarili mong kakayahan. Bagkus, merong tamang pagbasa, tamang interpretasyon patungkol sa banal na kasulatan.
8. Ang banal na kasulatan is not a book of contradictions. Hindi mo pwedeng paglabanin yung sinasabi ng Old Testament at sinasabi ng New Testament. It is not a book of contradiction. 9. Sacred Scriptures is not outdated or irrelevant. Yung Sacred Scriptures ay maaaring may kinalaman sa atin ngayon. 10. Sacred Scripture is not only the source of faith. Yung banal na kasulatan, hindi lamang iyan ang source ng pananampalataya. Marami pa. At yun po yung i-discuss po natin sa inyo ngayon. So kung ganun pala, na nalaman natin ano yung hindi sa Sacred Scriptures, no? What the Sacred Scriptures are not. So ngayon, ano ba yung Sacred Scriptures? What the Sacred Scriptures are? Number 1, the Sacred Scriptures is the Word of God written under the inspiration of the Holy Spirit. Yung sumulat ng banal na kasulatan ay inspired by the Holy Spirit. Importante po yun, ano? Yung salitang inspired. Kayo ba, inspired ba kayo? Paano nyo ba malalaman na inspired ang isang tao? Kapag halimbawa nakasilay, no? Kapag nandyan ang kanyang asawa, na-inspired ba kayo? Ako, Father, hindi nga. No? Sumasakit lalo ang ulo ko kapag nandyan dyan. Inspiration. Importante po yun kapag pinag-aaralan natin ang Biblia. Second, Sacred Scriptures is a love letter from God to His people. Yung palang banal na kasulatan, ito pala ay love letter ng Diyos sa iyo at sa akin. Pangatlo, yung Sacred Scriptures is the record of God's revelation in history. In history, alam natin, mga kapatid, na ang Diyos ay naririyan at siya ay hindi napapasok ng oras, bagkus nandoon siya sa kalawakan. Bagkus yung Sacred Scriptures ay ibinigay niya sa atin para maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tandaan natin, yung finite and infinite. Kapag sinabi natin finite, tayo yun, limitado lamang yung ating mga pag-iisip. Limitado lamang yung nais nating mabatid, malaman, kasya sa ating isipan, finite. Kapag sinabi naman natin infinite, ibig sabihin noon ay walang hanggan. So, kung ikukumpara natin yung ating isipan sa isipan ng Diyos, ito ay gatuldok lamang. So kung ganito kalawak ang isipan ng Diyos, ganito lamang ang ating isipan, baka wala pa. Nung gatuldok lamang. Kaya nga, importante yung revelation. Importante na ang Diyos ang magpapakilala sa kanyang sarili. Kasi sa ganang atin lamang, hindi natin makikilala ang Diyos. Kinakailangan ng revelation. Bakit? Sapagkat ang ating isipan ay finite, limitado. Kaya ang Diyos ay nagpapakilala sa atin. So yun yung Sacred Scriptures, the record of God's revelation in history. Fourth, yung Sacred Scripture is the story of salvation from creation to redemption. From creation to redemption. Next, kapag sinabi natin Sacred Scriptures, ito ay library of inspired books. So pumasok na naman yung salitang inspiration. Kaya importante po na alam natin, inspired tayo, guided tayo ng Holy Spirit kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi minsan, kapag ginawa natin literal yung pagbasa natin sa banal na kasulatan, sasabihin natin, ayan sabi sa Biblia, kinakailangan ganito ang gawin mo. Minsan, merong isang tao na punong-puno ng problema sa buhay. Sabi niya, kukunin ko nga yung Bible at pagkatapos titingnan ko kung ano ang sinasabi sa akin ng Diyos. Binuksan niya yung Bible.
nabuksan niya doon sa si Judas ay nagtaksil sa Panginoon. Nabasa niya doon at nagpatiwakal si Judas. O gagawin ba niya yon? Diba? Kaya nga, dito sinasabi sa atin na yung Bible, ito ay library of inspired books. Next, yung Bible is a mirror of our soul. Yung Bible is a living word. Yung Bible is a guide to moral life. Yung Bible is a source of prayer. Yung Bible ay foundation ng ating pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin, paano ba nabuo ang Biblia? Yung Biblia ba na to ay galing sa langit at bumagsak na lang? O yan na yan, Biblia na yan. Ganun ba yon? Hindi po. Kaya importante na malaman natin yung mga bagay na ito. 3 bagay. Oral tradition, written tradition, at canonical recognition. Paano nabuo ang Biblia? Importante po itong 3 na to. Oral tradition, written tradition, and canonical recognition. Pwede ba pakiulit natin yung 3? Nakakasunod ba sa slides? Hindi ko po nakikita yung aking slides. Oral tradition, pakiulit. 1, 2, 3, go. Oral tradition, written tradition, and canonical recognition. Paano ba nagsimula ang Biblia? Hindi naman po yan na kapag halimbawa isinilang si Jesus, meron ng writer na nagsusulat kung paano isinilang si Jesus. Hindi naman nangyari na doon sa Kalbaryo, habang si Jesus ay namamatay, may nagsusulat ng Bible. Hindi po ganon. Nagsimula iyan sa kwento. Nagsimula iyan sa oral tradition. Anong ibig sabihin ng oral tradition? Ito ay kwento na ikinuwento, pinagpasapasahan na kwento. Kaya nga mga kapatid, kahit doon sa sandali na kung saan nilikha ng Diyos ang mundo, meron bang tao doon na nagsusulat, 7 days ginawa ng Diyos ang mundo? Hindi po ganon nagsimula ang lahat. Nagsimula yan sa pamagitan ng oral tradition. Kaya nga kung tatanungin, paano nagsimula yung Biblia na yan? Di ba? Yung iba, mga protestante, mga born again, talagang lahat, kinakailangan ito yan. Nagsimula yan sa oral tradition. Yung mga apostol, yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, sila yung naging tagapagdala ng mabuting balita. Wala pa namang Bible na written. Paano na ipapasa-pasa ang gospel nung panahon na yon? Sa pamagitan ng oral tradition. Diba? Kaya nga mga kapatid, yung unang pagninilay, pwede kang maging buhay na Bible. Hindi dahil kabisado mo ang Biblia, bagkus sapagkat kinukwento mo, ipinapahayag mo, ipinapangaral mo ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayong mga Kristiyano, mga Katoliko, yung Biblia ay nagsimula yan, hindi nung naisulat na yung Biblia. Bagkus, kahit yung oral tradition, ang mga disipulo ay nagkukwento, nangangaral, kaya nga ang tawag sa atin ay apostolic. Diba? Ano tayo? One Catholic Apostolic Church. Bakit? Sapagkat tayo ay nakabase sa pananampalataya ng mga disipulo, ng mga apostol, na siyang nangaral ng mabuting balita sa atin. So yun po ang simula ng Biblia, mga kapatid, yung oral tradition. And then, sumunod naman yung written tradition, na kung saan sinimulan na nila na ilagay na sa teksto ang Biblia. Alam nyo, hindi naman ganito talaga yung Biblia, scrolls. Kung kayo ay pupunta doon sa Holy Land, makikita natin kung paano sila magsulat.
no, sa pamagitan ng mga scrolls, no, na meron sila. So yun yung written tradition. And then, yung canonical recognition, sapagkat ang simbahan ang siyang nag-recognize sino-sino, ano-ano na mga aklat yung ilalagay natin sa Biblia. Kaya nga kung tatanungin tayo, sino ba ang dapat na nag-i-interpret nito? Tayo yung nag-compile? Tayo yung gumawa? Tayo yung nag-proclaim na ito yung Bible na meron tayo. Kaya nga pagdating sa interpretation, sasabihin nila, ay kami lang yung dapat mag-interpret. Teka, nanggaling yan sa oral tradition, and then written tradition, and then canonical recognition. Kaya nga mga kapatid, magandang pagnilayan natin kapag sinabi natin tradition, next slide, kapag sinabi natin tradition, dalawa po yan. Pwedeng with the capital T and with the small t. Anong pagkakaiba ng tradition na capital T at small t? Kapag sinabi natin capital T, sacred tradition, the living transmission of the faith, yung teachings, yung sacraments, and practices handed down from the apostles under the guidance of the Holy Spirit. So yun yung capital letter T, yung tradition. Halimbawa, yung doctrine about Trinity. Even before the Bible was written, yung Holy Trinity ay included na doon sa sacred tradition. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin, ang basihan natin, hindi lamang yung sacred text, bagkus yung sacred tradition with a capital T. Bakit? Kasi doon nag-start ang lahat. Doon nagsimula ang lahat. Yung doctrine about Holy Trinity, yung dogma about Immaculate Conception, yung doctrine about the divinity of Jesus Christ, lahat yan, marurut natin doon sa sacred tradition. Ano naman yung small letter T? Yun naman yung mga customs or disciplines that can change over time. No? Such as devotion, music, vestments. Dati-dati, ilan lang ang misteryo ng Santo Rosario? 3 lang, di ba? Naalala nyo ba? Ano-ano yon? Joyful, sorrowful, at saka glorious. O, tapos dumating sino ba nagdagdag ng Dominus? Si Pope Benedict, o Pope John Paul. Siya ang naglagay naman ng Dominus. So, ibig sabihin, yung mga small letter T, yun yung mga customs na meron tayo na pwedeng mabago. Hindi naman ito matter of morals and doctrine. Na pwedeng mabago base sa pangangailangan ng sambayanan. No, so yun po yung ibig sabihin ng sacred tradition at sacred scriptures. No? Silang dalawa yung importanteng meron tayo kapag pinag-aaralan natin yung Biblia. Pero hindi lamang yon, may pangatlo pa, yung magisterium. So, hindi natin pwedeng ihiwalay sa Biblia yung sacred tradition, yung sacred scriptures, at yung magisterium. Next. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng Bible? The word Bible comes from the Greek Biblia, means books, means library. Lahat naman tayo siguro po nakapasok na sa library, hindi ho ba? At ito ay collection of books written over more than 1,000 years ago. The word scriptures comes from scriptura, meaning writing or something written. Ano pa ibig sabihin ng Bible, ng scriptures? Ang ibig sabihin noon ay canon, measure, ruler. No? Bakit? So ito yung mga bagay na identified kapag pinag-uusapan natin ang sacred scriptures. Canon. Galing yon sa salitang measurement.
Ano yung by measurement? Yung mga ruler. Ibig sabihin nun, merong batas na sinusunod. Meron tayong mga panuntunan na sinusunod. Gaano ba karami yung Biblia? Next slide. Yung Catholic Bible, meron tayong 73 books. Yan ha. Dapat meron tayong exam. Dapat alam natin ha, tungkol dito. Meron tayong 73 books. 46 from the Old Testament and 27 from the New Testament. Anong kaibahan natin sa mga Protestante? Ang kaibahan natin sa mga Protestante, sila hindi 73. Ilan lang sila? 66. Bakit? Kasi tinanggal nila yung Deuterocanonical books. Ano yung Deuterocanonical books? 7 po yun. Yun yung book ni Tobit, ni Judith, ng Wisdom, ni Sirach, ni Baruch, at yung 1st and 2nd Maccabees. Inalis nila yon. Ayaw nila doon. Bakit? Kasi yun yung foundation natin about purgatory. Yun yung foundation natin about life after death. Yun yung foundation natin about resurrection. No? Di ba, ang Protestant ay sola scriptura. Faith alone. Pananampalataya ko lang. Hindi mo ko pwedeng i-guide, ipagdasal. Walang purgatorio. Pero dito, sa mga Book of Tobit, Wisdom, Sirach, Baruch, and Maccabees, doon po nakalagay yung ating foundation regarding doon sa mga teachings na yon. Ngayon, paano ba natin malalaman kung yung Biblia natin ay Katolikong Biblia? Yan. Meron bang nagdala ng Bible? Pakitaas nga po yung mga nagdala ng Bible. Yan. Paano malalaman na yan ay Katolikong Biblia? Baka mamaya Protestanteng Biblia yan, ha? Baka mamaya ay saan galing ang Biblia na yan. Meron pong 5, no? 5 indicators. Number 1, kung yan ay 73 books, not 66. O sige, tingnan niya ho. Meron ba yan libro ng Book of Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, and Maccabees? Meron. So, yan ay Katolikong Biblia. Second, kung meron niyang imprimatur. Anong ibig sabihin ng imprimatur? Let it be printed. At sino nag-a-approve nun? Ang obispo. Kung meron niya nickel obstat, anong ibig sabihin nun? Nothing hinders. Meron declaration na ito ay free from doctrinal error. At kung minsan meron pang sulat galing sa obispo. O sige, kapag wala po yung mga yon, baka hindi yan Katolikong Biblia. Yung pinakabagong version ng Biblia ay Nabre. Ano ibig sabihin yun? New American Bible Revised Edition. Nabre. No? So, NAB, New American Bible Revised Edition. Next. Meron pong 3 importanteng bagay kapag magbabasa tayo ng Biblia. Importante po na malaman natin to. Text within, text in front, text behind. Pakiulit nga po yung 3. Text within, text in front, text behind. So, bawat teksto, bawat verse na babasahin po natin, dapat nasa isip natin yung 3 bagay na to. Text within, text in front, text behind. Anong ibig sabihin nun? Yung text within, ito po yung sinasabi mismo ng text. Yung simpleng sinasabi ng text. Halimbawa, yung gospel about the Good Samaritan. Na yung Good Samaritan, tinulungan niya yung nangangailangan. So yun yung text within. Yung mismong sinasabi ng text. Yung text in front, ano ang sinasabi ng text sa akin ngayon? Text in front. Importante po yun. Binasa ko na yung Bible ay tungkol sa Good Samaritan.
tumulong siya. Ano ngayon? Ano ang sinasabi nito sa akin ngayon? Yun naman yung text in front. Nakuha yung difference? Kapag sinabing text within, yung mismong text. Kapag sinabing text in front, ano ang sinasabi nito sa akin ngayon? Kapag sinabi naman natin text behind, ibig sabihin, i-consider natin yung historical, yung cultural background ng text. Bakit niya sinabi yung mga bagay na yon? Halimbawa, doon sa letter ni St. Paul, kapag dumating na tayo doon sa letter ni St. Paul, madami doon tumutukoy patungkol sa circumcision. Paano kapag ipapahayag na to sa mga bansang hindi nila kultura yung pagtutuli? Naku, baka hindi sila maligtas. Ganun ba yon? Hindi. Kasi importante na babalikan natin yung text behind. Ano ba yung cultural, ano yung historical background, bakit binanggit yung mga bagay na yon? No, halimbawa, yung patungkol sa mga Hudyo, maraming mga practices yung mga Hudyo na hindi naman natin practices ngayon. Kaya importante na ano ba yung sinasabi dito ng text? So tatlo po yun, Importante na kapag nagbabasa tayo ng Bible, alam natin yung tatlo. Text within, text in front, and text behind. Father, pwede bang text within lang? Ano mangyayari sa'yo? Para kang protestante. Para kang si Eli Soriano. Kung ano yung sinasabi ng text, yun na yun. Yun yung text within. Father, pwede bang text in front lang? Kung ano lang yung sinasabi sa akin, naku, para ka namang mga born again lang. Kung ano yung sinasabi lang sa'yo ng text. Kung ano lang yung pagkaka-interpret mo sa text. Father, pwede bang text behind lang? Kapag gano'n na nangyari, parang historical book lang ang Bible para sa iyo. Kaya importante po na sa tuwing babasahin natin ang Biblia, itong tatlong bagay na ito ay present. Hindi mo pwedeng dalawa lang, hindi pwedeng isa lang. Dapat yung tatlo. Ano yung tatlo? Text within, text in front, and text behind. Clear po ba yun? Maliwanag po yun. Next slide. Ngayon, pagdating po dito sa pag-aaral natin ng Biblia, ito po ay patungkol sa kaligtasan ng tao. Lagi natin tatandaan na may Biblia sapagkat ang Diyos gusto tayong iligtas. Di ba? Kung minsan, hahanapin natin yung mga napanood ko minsan, yung sa dating daan. Ang tanong, Brother Eli, meron bang puwit ang Diyos? Pagkatapos, binasa niya doon, at siya'y umupo. Kumbaga, ang Biblia ay patungkol sa kaligtasan. Binabasa natin ang Biblia, ginagayad tayo ng Bible, sapagkat ang Diyos nais tayong iligtas. Diba? Gusto ng Diyos na iligtas ka, pero ang tao talikod ng talikod sa Diyos. Makikita natin yan from creation, to fall, to covenant, to redemption, to mission. Yun po yung Bible. Ang Bible, tumutukoy po siya sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga mga kapatid, merong division yung Bible. Next slide. Ano yung division ng Bible? Meron tayong Old Testament at meron tayong New Testament. Naku, kapag sa mga Hudyo po natin, binanggit yan, magagalit sila. Sasabihin nila, hindi kami old. No? Hindi kami old. Pero para sa atin, mga Kristiyano, nandoon yung pagkakahati sapagkat ito yung covenant. Anong ibig sabihin ng testament? Ang ibig sabihin ng testament ay covenant. No, sa susunod na linggo, pagninilayan natin yung tungkol sa covenant. At makikita natin gaano ka-importante yung covenant. So,
kapag tinawag nating testament, ang ibig sabihin noon ay covenant. So sa Old Testament, meron po yung iba't ibang mga, sabihin natin parts ng Old Testament. Torah, historical books, wisdom books, and prophetic books. So yung Old Testament, nahahati po yan sa apat. Torah, historical books, wisdom books, and prophetic books. Iisa-isahin po natin yan sa mga susunod na linggo. So, importante lang po na ma-introduce ko po ito sa inyo. No? Yung una ay Torah. Pakiulit nga yun, Torah, historical books, wisdom books, and prophetic books. Ngayon, pagdating naman sa New Testament, meron naman din tayong mga iba't ibang mga parts ng New Testament. Meron tayong Gospel, Acts of the Apostles, Letter of St. Paul, other letters, and Revelation. Pagdating sa New Testament, meron tayong Gospels. Alam natin yan, apat na ebanghelyo ni San Mateo, San Marcos, San Lucas, at San Juan. Meron tayong Acts of the Apostles. Meron tayong Letter of St. Paul, other letters. Ano yung other letters? Example, letter of St. Peter, letter of St. Jude. Then, Book of Revelation. Book of Revelation. Ngayon, may tatanong natin, Father, bakit 73 lang? Bakit ito lang mga libro na to? Next slide. Bakit ito lang? Kasi ito po yung mga inspired books. Ito lang po yung mga inspired books. Ito po yung kinanonize ng simbahan. So, yung other writings existed, but they lack apostolic origin, consistent doctrine, or widespread use in liturgy. Hindi po siya nakasama doon sa mga inspired books. So, importante po yun, na meron siyang apostolic origin, consistent doctrine, widespread use in the liturgy. Kaya po siya nakasama doon sa inspired books. Ngayon, as conclusion, doon sa part ko po, sa side ko, ano ang pwede nating conclusion dito? Sa simula ng ating pag-aaral, to read the Bible is not to learn information. Ulitin ko po yun. To learn and to read the Bible is not to learn information, but to enter into transformation. Bakit? Sapagkat sa Biblia, nandoon na pinakikinggan natin ang salita ng Diyos. Pero sa Biblia, we are letting God read our own history. Ito ay pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, importante na sa pasimula, mabatid natin, ano ba yung Biblia? Ano ba yung Biblia? At sana patuloy nating mahalin, basahin, at isabuhay ang salita ng Diyos. Sa punto pong ito, tatawagin natin si Sister Ami para naman doon sa Lectio Divina at doon sa ilang mga bagay and reflections para turuan niya tayo ng panalangin, pagdarasal, meditation patungkol sa Biblia. Sister Ami?
Good evening po. May mga ilan sa inyo siguro naaalala pa ako. Matagal ako nawala kasi sa parish na to eh. Pero anyway, I am deeply honored to be with you tonight. So, umpisa pa lang natin to. I would like to ask, sino sa inyo may dala ng Bible? Yung mga wala, pwede pong mag-share na lang kasi I thought everybody had, hindi ko linagay yung text ng nung sower, parable of the sower. Sino mga wala? Pwede ko naman pahiram yung Bible ko rito. Meron ba gustong humiram? Wala? Sigurado? Ito, yung mga wala po. Meron lahat? Okay. Okay, so ang mangyayari sa part na to, so this is not about an intellectual study. Now, we are going to pray over the scripture. So, I would like to ask you, therefore, can we invoke again the Holy Spirit? Can everybody stand up, please? Okay. So, ilan sa inyo alam na siguro itong prayer na to? But we're going to invoke the Holy Spirit with our whole bodies. So, meron ba sa inyong martial artist dito? Meron bang may alam ng Qigong? Wala. Anyway, so gagawin natin, we're going to do some movements of the body to invoke the Holy Spirit. So the first the words of our invocation. So, Spirit of the living God, fall afresh on me. Can we repeat first? Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Okay, so that will be the words of our song, and the movements will be as follows. So ang gagawin natin, first of all, we remember that we are made in the image and likeness of God. So we will put one of our hands, palms up, sa ating womb. Now, yung mga lalaki, alam ko wala kayong womb, pero you came from the womb of your parents. So, can we put one palm up here? So that will signify earth, okay? And then our other hand will go up, signifying heaven. Okay, so heaven and earth are one in me. Let's do it again. So prayer position first. So come, Holy Spirit, make me realize that heaven and earth are one in me. Okay, so we go on a prayer position again. And then, come, Holy Spirit. So, Spirit of the living God, fall afresh on me. Okay, so we're going to bring the energy of God within us. So, first,
we recognize everything comes from God. All energy is His. So we allow the palm of our hands to receive energy, God's energy, and when we feel that energy is entering our palm, the palm of our hands, we bring that energy to every part of our being. So come, Holy Spirit, fill every part of me. So from our eyes, maybe if we give me the eyes to see your word, Lord. Give me the eyes to see your face today, tonight. Lord, I bring to you my ears. Give me the ears to listen. I give you my heart, and I ask you, Holy Spirit, open my heart. Open my heart tonight. Okay, and then we bring that energy of God to every part of our being. So, as our song progresses, ulit-ulit lang po. So, yung ating, minsan lang natin gagawin yung heaven and earth are one in me. Tapos, come Holy Spirit, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. So while the song is still playing, paulit-ulit lang po yun. Do it in your own pace. Now, here we know, we recognize we are doing it as a community. And at the same time, we are doing it between God and ourselves. So you can close your eyes once you know the movement. Just do it in your own pace, and you're calling upon the Holy Spirit. Okay, so let me just open my the music. Spirit of the living God, fall fresh on me. Okay, we'll ulitin natin. Spirit of Ulitin natin. Okay.
Spirit of the living God, fall fresh on me. Use me. Spirit of the living God, fall fresh on me. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Let's be seated. So, kanina, in-explain ni Father kung ano ang Biblia, di ba? Salita ng Diyos. Now, let's look at how important, gaano ka-importante ba ang salita ng Diyos? Now, ang sabi dito ni Pope Benedict in Verbum Dei, the Word of God is the basis for all authentic spirituality. So there's no true spirituality without God's Word. And we know that even when we celebrate the Eucharist, it is preceded by the liturgy of the Word. Diba? So, and how do we see God today? Diba, minsan sasabihin na, nagdasal naman ako, hindi ko naman makita yung Diyos. Actually, if we only have the hunger and the real desire to see the face of God, we can find that in the Word. Because Jesus is the Word. Tama? Okay, next slide please. Ito, from Hebrews. Indeed, the Word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart. Mabigat yun, di ba? Buhay na buhay. Buhay na buhay. Tumatagos sa puso, tumatagos hindi lang sa katawan, sa kaluluwa. Okay, so, and then it says, no creature is concealed from him, but everything is naked and exposed to the eye of him to whom we must render an account. In other words, tonight, as we try to reflect on the Word of God and how to do it, introduction kasi ngayon, I will go through the process with you. Okay, tapos gagamitin natin yung parable of the sower together. Anyway, sa harap ng Diyos, tayo lahat hubad. Diba? Wala naman tayong pretend sa Kanya eh. And He takes us where we are. Alright, so next slide please. So ano itong gagawin natin? Ano itong Lectio Divina? Okay. Lectio Divina means divine reading.
Now, it is the reading of God's Word, but we are tasting, we are trying to taste the divine Word. Parang sabi nila, pag nagle-lectio divina daw tayo, parang, di ba yung sinasabi, the Word is like food to us, di ba? Take and eat, this is my body, yan ang Eucharist, di ba? So is the Word. We take it in, like food, okay? And we try to taste it, and chew it, and swallow it, until it becomes part of us, and it transforms us. All right, so napaka-ancient na nitong practice na to. So, proven through generations. Now, what is the purpose? To allow God's Word to penetrate not only our minds, but our hearts. Okay, so, hindi lang ito yung text from behind, sabi ni Father, na, teka, ano bang exegesis niyan? Hindi lang ganon, pero ano ang sinasabi mo, Lord, sa akin? Gusto kitang makilala, gusto kong marinig. Anong sinasabi mo sa akin? Okay, let's go to the next slide, please. So, sino mga nag-practice nito? Mga fathers of the church. Lalo na yung mga monks, mga Benedictines. Most of them were Benedictines. Now, in modern times, this has been promoted and encouraged by Pope Benedict the 16th. Tapos nandyan yan sa Catechism of the Catholic Church. At pati si Pope Francis, the late Pope Francis, sinasabi niya, maganda raw kung lahat tayo may daladalang Biblia sa ating siguro bag o pocket natin. Tapos any time of the day na kaya natin, let's pause, di ba? And let's use Lectio Divina to enter into the Word of God and to hear Him and see His face. Okay, next slide please. Okay, ano ang mga steps ng Lectio Divina? Now, the first is paying attention to the text. So, attentive reading. So, what we're going to do later is to do that first level together. Okay, so attentive reading. We're going to read it and see ano bang ginagawa ni Jesus dyan? Anong ginagamit niyang methodology sa mga tao? Marami bang taong nakikinig, etc. Alright, so ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? So the first one is, what is the Word of God saying? So be attentive. Ask questions. Look at the details of the text. Now, the second one is, no, not yet, please. Not yet. Okay. The second is meditatio. So in meditatio, we go a step deeper and we ask, what is God saying to me now? Ayun ang sabi ni Father kanina, text in front, di ba? What is God saying to me now? Siguro yung parable of the sower, ilang beses na nating nadinig yan, di ba? Ilang taon na ba tayo nagsisimba? Pero, since the Word of God is living and effective, He wants to talk to you and to me now. And there must be something new that He's going to say. Okay? So we must have a hunger for the present moment. Ano, Lord? Anong sinasabi mo ngayon sa akin? Okay? Now, as we do that, we are moved to the next step, which is oratio. Oratio is, from my heart, I want to speak to the Lord who is speaking to me. So, that's the next step. Kaya po sana nagdala kayo ng mga journal notebooks nyo. Nagdala ba kayo? Ayan. So, salamat naman. So, just write down anything that you want to say to the Lord. Now, for those who don't have a journal notebook, kahit na look at the crucifix and talk to the Lord. Okay? Talk to the Lord. Now, the next one is contemplatio. Now, what is this particular movement of the Lectio Divina?
in this part, after we have spoken our hearts out to the Lord, the next part is to just be there with Him, to gaze at Him, to rest in His heart, to see Him gazing at us with love. Naalala ko yung what is that particular gospel? The young man, the rich young man, di ba? He was asking questions to the Lord, and sabi niya, what must I do to have eternal life? And then the Lord asked him, we know that already, but at one point when he says, Lord, I have done that since my youth, what was the next thing that the Lord did? The Lord looked at him with love. Okay? I think tonight, the Lord wants to look at us personally with love. So, in this particular level of Lectio Divina, we're going to sit in silence, just savor the presence of the Lord, gazing with love at us, and we gazing back to Him. Okay, so let's take a closer look at each of the steps. Okay, Lectio. Let's go back to Lectio. In this particular first level, we try to seek. We ask questions. What's going on in Scripture here? What is being said? Okay? So attentively, I read God's Word. What does God's Word say? So, read slowly. Yung mga iba, ang encouragement nila, read it aloud so that you can hear it with your own voice. Diba? Read the Word aloud and slowly. And then read it again. Now, read it again. Now, by the time you read it again, what we try to do is try to pay attention to where the Spirit of the Lord is leading you. What are the words that are jumping out of Scripture? Parang doon ka dinadala ng Diyos. Ano yun? So, once you have identified that particular phrase, maybe, that the Lord is saying, diyan ka anak, ayan ang pakinggan mo, ayan ang message ko ngayon sa'yo. Okay? Stay with that. Stay with that. Okay? So, you know, I was listening to one Benedictine monk, and he in YouTube the other day, and he said sometimes what they do is they get the rosary beads. Pag narinig na nila yung phrase na gusto ng Diyos para sa kanila ngayon, they take the rosary beads and repeat it and repeat it and repeat it. As many as the rosary beads are, they repeat the words. For the words or the phrase to sink in, Lord, okay, this is your word for me today. All right? So, that's Lectio. Now, as we go to the next step, okay. This is now concentrating on that phrase which the Lord has been leading us to, or leading you to think about. Now, chew over it. Parang hindi lang namnamin, nguyain. Ano kaya sinasabi niya sa akin dito? Di ba? May nangyayari ba ngayon sa akin na parang eto yung target niya sa akin? Okay, so chew over it. To ponder, to linger with that word or phrase, we try to put it into our inner self, interiorization of the word, illumination of my heart to the word. Alam ko na bakit yan ang gusto niya ngayon sa akin. Ito nangyayari sa buhay ko ngayon. Ito yung tinatago-tago ko na ayaw ko sana pakinggan eh. Pero ngayon, it's jumping out of the pages. Parang sabi ni Lord, anak,
Remember, hubad ka sa akin. Nakikita ko lahat. Eto anak, eto yung ayaw mo harapin. Ngayon, pakinggan mo. Okay? To ponder these things in our hearts. To ponder the word in our heart. Okay, the next one. So, the first one, I seek, di ba? Ano ba ito? Ano tungkol? I find the phrase that God has for me, right? Now, the next one is, kakatuka ko kay Lord. Lord, pakinggan mo ako. Itong gusto ko sabihin sa iyo ngayong araw na to eh. Alam mo, tama ka. Kinakatakutan ko yun. Pero sinabi mo na sa akin. So, ganito Lord, ang nararamdaman ko ngayon. Okay? Whatever it is na gusto mong sabihin kay Lord, sulat mo lang. Have a journal notebook. And He will take you as you are. Di ba? Mahal tayo ni Lord eh. Now, it may be praise. It may be a thank you, gaya kanina nung one leper. It can be, Lord, sorry Sorry talaga, hindi ko sinasadya. It can be awe and wonder. Maybe just like Mama Mary in the Magnificat, di ba? My soul proclaims the greatness of the Lord. Wow, I'm so awed by what God has done for me. Di ba? Or it can be holy fear. Lord, nothing escapes you and I fear, whatever it is. Okay? So, it can be sorrow for our sins. So, whatever it is. Next one, the contemplatio. So, I was knocking at the door of God's heart. Now the door is open. And He looks at me with love, and I look at Him. And we rest in each other's embrace, in silence. I gaze upon Him, He gazes upon me. In love kami sa isa't isa. Okay. Next, please. So those are, again, the summary. I seek, I find, I knock, and the door is opened. Next. Okay, so we read that a while ago, but this time, as we go through the process, siguro may mga nangyayari sa ating igting ng puso natin, di ba? May wrestling. Nakikita nyo doon yung picture. Nare-recognize ba ninyo kung sino yon sa Bible? Anybody? Actually, that's Jacob wrestling with an angel. And as we go through Lectio Divina, maybe the Lord says, you can wrestle with me. You can wrestle with me. I can take it. So pwede tayong magbunuan sa Diyos. Lord, ayaw ko pa talaga eh. Or talaga natatakot ako, whatever it is. But as we can see, everything is exposed in the eye of the Lord. Be true to yourself. Next, please. Now, finally, we know that in contemplation, we feel the Lord living in us. He will wrestle with us as we are wrestling with Him, and He will change us. Sabi nga ni Father, the Bible is not for information, it is for transformation. Okay. Where there is resistance, fear, shame, He will heal and transform us. We have nothing to fear. The Lord loves us and we are in a safe place. Next, please. Okay. Now, what is hopefully the fruit of what we're going to do today? Hopefully, if we really enter into it, we will see as God sees. Makita ko kung anong gustong sabihin ng Diyos sa pananaw niya. Makita ko sarili ko sa pananaw ng Diyos. Di ba, mas kilala niya tayo? So we read, sabi nung isang blessed Irish monk, we read under the eye of God until the heart is touched
and it leaps into flame. Sana, gaya ng song, I beg to fall in love with you, my Lord. Di ba? Sana. With His word, as we see His face, as we feel His presence, we fall in love one more time with our Lord. Okay. Next, please. Okay. Pope Benedict XVI says, but there is another step in Lectio, and that is Actio. Say, what is the use of our knowing what God wants if we are not moved to action, di ba? So, can we be like Mama Mary who will say, behold the handmaid of the Lord, let it be done to me according to your will? What are the resolutions that we will do tonight as we hear the Lord? Okay? What do we want to give to Him as an act of gratitude? Okay, so next slide please. Of course, ayan si Maria Bambina. Ganda ng picture. Okay, so ayan ang model natin, si Mama Mary. As a child, she was already someone who received the Word, and we know that the Word was formed in her. The Word became flesh in her, and the Word was born to the world because of her. Okay, let's look at some of her pictures. Okay? Like Mary, hopefully we can say, Lord, I give you a blank check. Kahit na anong gusto mo, behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Next, please. Just like Mary, hopefully, we can ponder these things in our hearts. Di ba? Yun yung second stage ng Lectio. So, Mary kept all these things in her heart. And let's look at the next one. Magnificat. Okay, so Oratio. She was giving praise to God for the wonders that was done through her. And let's look, finally, Contemplatio. Ang ganda ng tinginan nila ni Lord, no? So, hopefully, as we pray mamaya, magtinginan din tayo ng ganyan kay Lord. And finally, kahit hanggang pag masakit at mahirap ang buhay, nakatingin pa rin tayo. Okay, so that's just an introduction. Now, we go to the our word for today, the sower, the parable of the sower. Can you turn to Matthew 13, Matthew chapter 13. Sorry hindi ko linagay dyan. Kala ko lahat may Bible eh. Opo. So, kapag ginagawa po natin yung Lectio Divina, dapat at least relax po tayo. Upo tayo ng maayos. At pagkatapos, ilalagay natin yung ating sarili doon sa text. Ano? So, parang kasama tayo doon sa mga characters doon sa storya. So, kapag halimbawa tungkol doon sa sower, so para bang kasama tayo ni Jesus o nung sower na naglalakad at nagsasaboy ng butil. So, ilalagay natin yung ating sarili doon. Yun po yung importante po doon. Ano? So, ngayon, babasahin na lang po since wala po tayong Bible. Pero next week, next Saturday, hopefully po, lahat po meron na tayong Bible. Meron din po tayong ballpen and pen para makapagsulat po tayo. Ano? Ngayon, babasahin po ng 2 beses ng Ate Ami yung pong text. Ako na lang po. Sige po. Then after po nun ay pipili tayo ng mga words. Ano yung mga nakastruck sa atin na mga salita doon sa binasang Bible.
Okay, please take a comfortable position. And remember, before we begin, one important disposition before we enter into the Lectio Divina is hunger. Uhaw ba tayo na makita ang Diyos? So, let's enter into our own selves and what am I seeking? Ano bang hinahanap ko ngayong araw na to? So, can I ask you, before we enter, close your eyes and try to look at yourself. Kamusta ba ako ngayon? Remember, hubad tayo sa Diyos, di ba? So, kilala niya tayo, nakikita niya tayo, pero tayo, pakinggan nga natin ang sarili natin ngayon. Siguro gusto niyang tanungin, anak, kamusta ka ba? So babasahin ko po yung... Ano bang text. hinahanap mo ngayon? So have that hunger, okay? As we are, okay, so... Babasahin ko po yung text ng dahan-dahan. Then try po na mag-enter dun sa story, ano? Ano ba yung situation, ano yung location. Imagine niyo na nandoon din po kayo, no? Sige, sisimulan po natin. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood along the shore and spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep, and when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. Ulitin ko po yung text. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood along the shore and spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. Ano yung words or phrase na nakastruck sa inyo doon sa gospel text na yon? Pwedeng paulit-ulit natin sa ating isipan, no? Halimbawa, ang nakastruck sa akin ay Jesus went out. Jesus went out. Jesus went out.
So kung yun yung nakastruck sa atin, paulit-ulit, tingnan natin, nasaan si Jesus, kasama ako ni Jesus dun sa labas. And then ano sinasabi sa akin nung text na yon? Bakit yun yung napili ko? Bakit sa labas? Bakit hindi sa loob? Bakit inaaniyahan ako ni Jesus na lumabas? Bakit inaaniyahan ako ni Jesus na tumungo dun sa labas? Bakit? Kasi baka may misyon na pinagagawa sa akin si Jesus. Yun yung titingnan natin. Yun yung pagdadasalan natin. Lord, ano sinasabi mo sa akin dito sa text na ito? Kaya nga po, importante sa Lectio Divina yung time. Importante sa Lectio Divina yung silence. Importante sa Lectio Divina yung ating communication sa Diyos. So, maganda po ito, halimbawa, pupunta kayo sa Adoration Chapel, gagawin nyo yung Lectio Divina, at alamin natin ano bang sinasabi sa akin ng Diyos. Sige ho, 1 minute. Ano yung sinasabi ng Diyos sa atin diyan sa text na yan? Anong message, anong mensahe sa atin na sinasabi ng Diyos diyan sa text na yan? Then after nun, sabi sa atin ay makikipag-usap ngayon tayo sa Diyos. Pakikipag-usap natin sa Diyos. Then after nun ay meditatio. And then yung huli ay action. Anong gagawin natin? Anong resolution natin dun sa text na yan? Sige, 1 minute po na silence. Then, enter tayo dun sa text kung ano po yung pinapagawa sa atin at sinasabi sa atin. Okay, and then after nun, pwede tayong i-end yung ating session sa pakikipag-usap natin sa Diyos at dun sa ating resolution. Ito naman po ay simula pa lang, ibig sabihin, weekly, ma-perfect natin, o kung hindi man natin ma-perfect, kahit papano ay maka-enter tayo. Kung ngayon parang ano pa yung isip natin kasi introduction pa lang naman, so hindi pa naman talaga ito yung ating kailangan, nakapasok na tayo doon sa bawat steps na meron tayo. Baka masyado ng madaming input, hindi na natin manguya yung po mga bagay na to. Kaya tapos given na hindi pa rin tayo nagdi-dinner sa sandaling ito. Kaya next week, bago po kayo magsimba, sana nakakain na, naka-dinner, bagamat meron din tayong hot meals na ilalagay po dyan. Tatapusin po natin yon sa pamagitan ng Thanksgiving. Pasasalamat sa Panginoon. Lord, thank you. Salamat sa salita mo na ibinigay mo sa amin. Yung ganun kasimple lang na mga bagay. And then after nun, sa susunod naman, papalalimin na natin yan ng mas malalim pa. Okay ho ba ho yun? So at least ngayon na-introduce sa atin ng Sister Ami yung steps ng Lectio Divina. Next week, kapag nag-Lectio Divina tayo, dahan-dahan na natin gagawin po yung mga yan. So ang concentration natin next week, halimbawa ay doon sa lectio, sa umpisa, para at least dahan-dahan din po natin magawa yung mga bagay na yan. Okay? So pasalamatan natin ang Sister Ami sa kanyang pagtutok sa atin at
Next week, ang susunod po natin na Biblia Rasal, ang inyo pong assignment, meron kayong assignment, syempre, ano? Hindi lang ako ang gagawa ng assignment. Next week, ang topic ko po ay about Torah. Torah. Maraming youth dito, no? Nasaan yung mga youth? Pwede ko ba kayong bigyan ng assignment? Pwede bang magkaroon ng mini drama, no? Tungkol kay Abraham at pag-aalala niya kay Isaac. Ayan, Rick, ikaw ang manguna diyan, ha? Konting drama lang dito. Halimbawa, yung ano ba, i-act nyo, no? Yung pag-o-offer ni Abraham kay Isaac. Okay? So, yun ang introduction natin. Next week sa Biblia Rasal, ha? So, may gaganap bilang Abraham, may gaganap bilang Isaac, may gaganap bilang yung tupa, ano ba yon? Kambing na iaalay, ha? So, pero hindi siyempre tutuloy, ha? At may anghel. Anghel. So, sino ang anghel na gaganap dyan, ha? May nagvo-volunteer dyan, ha, na anghel. So, hopefully po, then sa mga susunod na weeks, nandito po yung mga seminarista natin, ano, ng San Jose, ng Ateneo de Manila, at hopefully po, ano, sila naman yung magbibigay din sa atin ng input sa mga susunod po na mga sessions ng Biblia Rasal. So sana po, ano, meron tayong natutunan at meron din po tayong napulot sa ating pong unang session ngayong gabing ito ng Biblia Rasal. So magsisitayo na po tayong lahat para po sa ating pangwakas na panalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Let us glorify the Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. And may our loving and forgiving Lord always bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat. Maraming salamat. See you po, next week sa ating Biblia Rasal. Magdala ng Bible, Catholic Bible, ha? Baka po, Protestant Bible ang madala. Thank you, thank you. Ate Ami, salamat ng marami. Sokom, maraming salamat sa Sokom natin. Thank you.